Amen. Praise the Lord. At sa sandaling ito tayo po darako na sa pinakamalagang bahagi ng programa na kung saan po ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita natin balapay ng Jesus. Sa akin na po nga binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondo. At nagpapaabot din po ko ng pagbati sa mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, at nagpapaabot po tayo ng pagbati sa ating beloved Sister Yolanda Mata from Singapore. Welcome po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Olongapo City. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon at sa lahat po ng mga minamahal natin mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa labas ng ating bansa, sa iba't ibang panig ng mundo na naroon ng ating banal na gawain. Maligayang panonood po. At nagpapaabot po ako ng taus-pusong pagbati rin po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati ay pinapaabot natin sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, kaya hindi po tayo po'y manalangin sapagat ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan magbukas ng mga mata ng ating puso upang tayo po, mga minamahal, ay makaalam ng buong katotohanan. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pamalapang humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan. O Diyos, gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Pahiran mo kami, malapang pahiran mo ng iyong banal na kamay ang aming mga labi. Kayo maglagay ng mga salita mo sa aming bibig na maging pagpapala. Malapang sa mga minamal namin mga webcast viewers. Malapang bigyan mo sila ng pananampalataya. Buksan mo mata ng kanilang mga puso, maunawaan yung mga salita. Gamitin mong instrumento, malapang ng programang ito para sa kanilang kaligtasan. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal at panaminamahal kahili. Buksan muna natin ating pambungad na talata. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 19, talatang 1 hanggang 7. Dito po sa aklat po ng mga gawa, kabanatang 19, talata po yung 1 hanggang 7. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas na napa sa Epeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. Sa kanilang sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. 5. At nang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila at napabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika, nagsipanghula, at silang lahat ay may 12 lalaki. Amen. Maminamahal ang ating paksa ay pamamagatan po natin when we appropriate water baptism and rebaptism. Kailang dapat isagawa ang bautismo at ang pag-uulit ng bautismo. Mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, napakalaga po ng bautismo sapagkat ito po ay tanda ng inyong pananampalataya. Hindi po tayo pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos, mga minamahal, ng sumasampalataya lang tayo, ngunit hindi nababautismuhan. Pero maliban lang, mga minamahal, kung hinihingi ng pagkakataon, katulad po ng lalaki, mga minamahal, na sumampalataya, yung magnanakaw, na nasa kanan ng mahal na Panginoon, na sa huling hibla ng buhay niya ay nagbitaw siya ng pananampalataya
sa ating mahal na Panginoon Kristo. Hindi na siya na bautismuhan sapagkat nakapako siya sa krus na kasama ng ating mahal na Panginoon. Pero sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanya, ngayon din ay kakasamahin kita sa aking paraiso. Hindi na nabautismo pero naligtas. Kasi nasa sitwasyon naman. Hindi naman kinakailangan makababa pa sila sa krus para mailubog at mabautismuhan. Pero sa mga taong hindi naman nakakapako sa krus, hindi naman sila mga minamahal na nasa tinatawag na critical na kalagayan at malaya naman silang magpabautismo. Mga minamahal, ngunit ayaw nilang gawin. Sabi nga ng Lucas 7:30, kung idagdag natin sandali ito, hindi natin pagtanggap. Hindi pagtanggap ng payo ng Diyos ang hindi pagtanggap ng bautismo. Basahin po natin kindly, idugtong natin sandali ito. Lucas 7:30. Dito po sa aklat po ng Lucas, Kabanataya 7, talataya 30. Datapwat pinawalang halaga ng mga Pariseo ang mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi nagpabautismo sa Kanya. Amen. Dapat pinawalang halaga ng mga Pariseo at mga tagapagtanggol ng kautusan ang sa kanyang sarili ang payo ng Diyos at hindi nagpabautismo sa Kanya. Ibig sabihin, mga minamahal, pag hindi ka nagpabautismo, kahit sumasampalataya ka, niwawalang kabuluhan mo yung payo ng Diyos. Parang sinasabi mo na hindi mo kinakailangan magsisi at hindi mo kinakailangan, mga minamahal, na mapatawad sa kasalanan sapagkat iniisip mong wala kang kasalanan at walang dapat pagsisihan. Yan po ang ibig sabihin ng Lucas 7, talatang 30. Kaya nga, ito pong ating paksa, mga minamahal, kailan dapat isagawa ang bautismo at ang pag-uulit ng bautismo. Dito po sa banal na kasulatan, kung mababasa niyo po, maminamalang Acts chapter 2, verse 36 up to 38, at italo natin ang 41, sinabi rito, maminamahal, ang 3,000 men, maminamahal, and women. Sabi, 3,000 people ay baptized on the day of Pentecost after they heard the gospel. Pagkatapos nilang marinig, maminamahal, ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi dapat binabautismuhan pag hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos. Kasi ang pananampalataya nasa pakikinig yan. Sabi, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kinakailangan mapakinggan muna nila ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, basahin po natin ang Acts chapter 2, verse 36 up to 38, talon ng 41. Yung 3,000 maminamahal na nanampalataya, sabi, after they heard, sila po ay nagpabautismo at sila'y 3,000 lahat. Basahin po natin talata. Dito po sa aklat po ng mga gawa, Kabanataya 2, ang talatay 36 hanggang 38, talon ng 41. At sabi dito sa 36, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila, Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Talon ng 41. Yaon, Acts 4:4. Acts 41 po. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay bautismo ng bangtusan at paragdag sa kanila ng araw na iyon ay may 3,000 kaluluwa. Amen. Mga minamahal, maliwanag po sa verse 36. Sinabi ng talata, mga minamahal, after they heard, nang marinig nila, sabi, at nang marinig nila ang mga bagay nito ay nagtanong sila. Sa 37, ang sabi, now, after they heard this, pagkatapos na marinig nila ito, ay nasaktan ng kalampuso at sinabi kay Pedro at sa ibang apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Sabi, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Sabi na 41, maminamahal, at sila'y nabautismuhan at nadagdag sa kanila ng araw na yon ay may 3,000 kaluluwa. Ibig sabihin, kinakailangan ng mabautismuhan after they heard. Pagkatapos yung marinig ang ebanghelyo, mga minamahal, mag-decide ka magpabautismo. Kasi hindi mo hawak ang bukas.
Sabi ng Biblia, wag mong ipagambog ang bukas. For what is your life? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Mangako ka sa sunod na linggo, magpabautismo ka. Mangangako ka sa susunod na buwan, magpabautismo ka. Mangangako ka pag decided ka ng bitawan ang bisyo mo, tsaka ka magpapabautismo. Pag namatay ka, hindi ka mapunta sa langit. Baliwala ang pananampalataya mo, paniniwala mo, mga minamahal, pagkarinig mo ng salita ng Diyos kung hindi ka magpabautismo. Kaya nga, kailan tayo dapat magpabautismo? Sabi, after they heard the gospel. Pangalawa, sabi ng Biblia, maminamahal, kung mababasa po natin Acts chapter 3 verse 16 up to 19. At Acts chapter 4 verse 4, mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, 5,000 baptized at Solomon Pork after St. Peter preached the gospel. Nung nangaral si Apostol Pedro, maminamahal, ng Ebanghelyo, sabi 5,000 ang nabautismuhan. Sabi rito, at nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng bautismo, sa pamagitan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoong Kristo, na bautismuhan po, maminamahal, ang mga 5,000 sa araw na yon. Basahin po natin muna, maminamahal, dito sa Acts 3:6. Natin sa 3:6, itaas muna natin sa Acts chapter 3 verse 6 at italo natin ng 16 hanggang 19. Dito po sa kalat po ng mga gawa, kabanatay 3 ang talatay 6. At italo ng 16 hanggang 19. Sa 6, datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ko. Datapwat, ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Sa 16, talo ng 16, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan ay pinalakas ng kanyang pangalan ng taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya na nasa pamamagitan niya ay nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat. 17. At ngayon mga kapatid, nalalaman ko na inyong ginawa yaon sa di pagkaalam, gaya ng ginawa rin naman ng inyong mga pinuno. 18, datapat ginanap ang mga bagay na ipinagpaunang ibinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magbabata. 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Gawa 4:4. Dito po sa Gawa, Kabanatay 4, Talatay 4, datapwat marami sa nakakarinig ng salita ay nagsisampalataya, at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Amen. Amen. Ang sabi, 5,000 baptized at Solomon Pork after St. Peter preached the gospel. Pagkatapos mang minamahal na makita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan po ni Apostol Pedro, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan ay ang lumpo ay nakalakad, at ang sabi 5,000 po ang nabautismo ng araw na yon. Yan po, maminamahal, kailan dapat isagawa ang bautismo? Kapag napakinggan nyo na ang Ebanghelyo. Sabi nga ng Hebrews chapter 3 verse 15, sabi diyan, maminamahal, na kapag narinig nyo na ang salita ng Diyos, ay huwag nyo nang papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng pamumungkahi. Pagmamatigas. Sabi diyan, maminamahal, pag napakinggan mo ang salita ng Diyos, gaya ng 5,000 lalaking ito, sabi ng Biblia, sila'y nagpabautismo pagkatapos na mapakinggan ang pangangaral ni Apostol Pedro ng Ebanghelyo. Sabi rito, Hebrews 3:15, natin, singit natin. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanatay 3, ang talatay 15. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Amen. Yan po, maminamahal. Maraming mga talata dito sa banal na kasulatan. Dito po sa Acts, isa na lang, maminamahal. Napakaraming talata to, kaso mayroon tayong hinahabol na pinakamagandang puntos, maminamahal, yung paano at kailan dapat iangkop yung rebaptize. Kasi yung iba, maminamahal, pag sila'y nakagawa ng kasalanan, rebaptize.
Pag sila po, maminamal ay nag-backslide at pagalipas na isang taon, babalik uli sa paglilingkod, rebaptize. Ha? Puro rebaptize, mga minamahal. Pero dito malalaman natin saan naangkop ang rebaptize. Yung pag-uulit ng bautismo. Kailan tayo dapat kinakailangan bautismo uli? Malalaman natin dito sa Banal na Kasulatan. Dito, uling talata na lamang, mga minamahal, kailan dapat, mga minamahal, magpapabautismo ang tao. Dito sa Acts chapter 16, mga minamahal, basahin po natin ang verse 30 up to 34. Sabi rito, karakadaka, mga minamahal, basahin po natin. Dito po sa aklat po ng mga gawa, Kabanata 16, talatay 30 hanggang 34. Sabi po dito sa 30, sabi dito, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Sa 32, at sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. 33, at sila'y kanyang kinuha ng oras ng yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay. At pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan. Sangbuhayan niya. Sa 34, at sila'y kanyang ipinanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain at nagalak na totoo pati ng buong sangbahayan niya na nagsisimpalataya sa Diyos. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Ang sabi ng verse 33, maminamahal, at karakadakay binautismuhan niya sila. Ha? Mga minamahal, sabi rito, ito po ay karakadaka. Pagkarinig nila ng sinabi ni Apostol Pedro, maminamal na sinabi ng jailer, nang nagtanong, anong gagawin namin upang kami maligtas? Dahil ang inaakala niya, nakatakas na sila Apostol Pedro. Ang tanong niya rito, maminamal, ay yung kaligtasan lang ng physical. Ay yung kaligtasan niya ng katawan. Kasi nung kapanahunan ng Roma, kapag nakatakas yung mga binabantay mong bilanggo, ikaw po ang ipapalit. Ikaw po ang papatayin, maminamal, kapag nakatakas po ang bilanggo, maminamal. Dito po si Apostol Pablo po ito at si Silas. Si Pablo at si Silas. Imagine, nakatanikala sila, mga minamal, at mayroon pang mga malalaking bola ang kanilang mga paa. Ang kalang paa at kamay nakatanikala. Pero kaginsa-ginsay lumindol. Nayanig ang kanilang kulungan, maminabalabang sila'y nagpupuri sa Diyos at nakalag yung kanilang mga tanikala. At nabuksan mga minamalang piitan. Sila'y nakalabas, maminamal, na walang tumutulong sa kanila, maminamahal, at nang nalaman ng mga bantay na wala na ang kanilang binabantayan sa takot nila na magiging kapalit nito ay ang kanilang buhay, sinabi nila, anong gagawin namin upang kami maligtas? Ang tanong nila, paano sila hindi mapapatayin, maminamal ng emperor ng Roma, yung gobyerno ng Roma, sapagat sa panahon na yun, kapag sila po ay natakasan ng bilanggo, sila po ang ipapapatay. Ang sagot ni Apostol Pablo, sumampalataya ka sa mahal na Panginoong Kristo, ikaw ay maliligtas, pati ang iyong buong sambayan. Kasi pati buong sambayan mo is kasamang ipapapatay ng imperyo ng Roma. At ang sabi pa po, pagkatapos na hugasan ng kanilang mga latay, pagdakay, binautismuhan sila immediately. Immediately, sabi ng Biblia, maminamahal, sila po ay nabautismuhan. Marami mga sekta, mga denominasyon, mali na nga yung bautismo. Mali pa kung kailan nila dapat babautismo ng tao. Nire-reset nila, ginagawan lang, after 5 years, after 3 years, meron tayong mga pangkalahatang bautismo, meron tayong pangkahalatang doktrina, at sa araw na yan, magtatakda tayo ng panahon na tayo ay magbabautismo. Paano kung hindi na inabot yan, namatay sila? Sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, ang hindi nababautismoan ay mapapahamak. Sabi ng Marcos 16, talatang 16. Ang sumampalataya at mabautisman maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya at hindi nababautisman ay mapapahamak. Yan po, maminamahal. Kaya nga, ganito kahalaga, maminamahal, ang bautismo. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng mga tumanggap ng bautismo ay sa pangalan ni Jesus. Wala kayong makikita rito, maminamahal, na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Binanggit lang yun sa Mateo 28 talatang 19, pero mga minamahal ko, wala pong nabautismo ni isa sa banal na kasulatan, sapagkat dito po sa Efeso 4 talatang 4 maminamalangan 6, iisa lang po ang formula ng bautismo, isang pananampalataya, isang Panginoon at isang bautismo, isang Diyos, isang Diyos na sumasa nasa lahat at nasa ating lahat. Isa lang po ang formula ng bautismo. Kaya nga kung dito po nagbautismo ang mga alagad sa pangalan ni Jesus. Oh, tapos mga minamahal, kung may inaakala pa kayo na may nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, iba na yung nakasulat sa, hindi na nasunod yung Efeso 4 talatang 4 hanggang 6, na isa lang ang formula ng bautismo. Basahin po natin ang Efeso 4 hanggang 6. Basahin po natin. Dito po sa kalat ng Efeso, Kabanataya 4, talataya 4 hanggang 6. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo ng isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat na nasa lahat. Amen. Yan po ang sinasabi ko po sa inyo, na may isang bautismo. Ibig sabihin yan, isang formula ng bautismo. Sabi, may isang katawan, may isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Sa Efeso 4:5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Isa lamang po ang paraan ng bautismo. Sabi rito, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, sumasa lahat at nasa lahat. Iisa lang po ang formula ng bautismo. Kaya mapapansin niyo po, maminamal, dito po sa Acts chapter 19, nung nakita nila Apostol Pablo, maminamal, ito pong mga alagad ni Juan Bautista. Kasi kung mababasa niyo po ang banal na kasulatan, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ang kautusan ay nagsimula kay Moses at nagtapos kay Juan Bautista. At buhat doon, ang bawat tao ay kinakailangan pumasok sa kaharian ng Diyos na may pagpupumilit. Ibig sabihin, maminamahal, yung pong tinatawag na dispensation of law ay mula panahon ni Moses hanggang nagtatapos kay Juan Bautista. Kaya nga, yung 12 alagad ni Juan Bautista ay naribaptize sapagkat tapos na po ang tinatawag na dispensation of law. Nasa ilalim kasi sila ng dispensation of law kasi sila po ay sumampalataya sa pangaral ni Juan Bautista. Nasa dispensation of law pa si Juan Bautista. Pero kung mababasa nyo ang Lucas 16:16, maminamahal, sabi po rito, ang bautismo, mga minamahal, ay ang kautusan ay nagsimula kay Moses at nagtapos kay Juan Bautista. At buhat noon ay ipinapangaral na ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ito po ang the grace, ang biyaya, the dispensation of grace. Ito ang biyaya ng Diyos ay kaliligtas ng sasampalataya. Sabi rito, buhat noon ay ipinapangaral na ang Ebanghelyo at ang bawat ay pumapasok doon ay may pagpipumilit. Kinakailangan pong maribaptize sila sapagkat sila po ay nasa ilalim ng dispensation of law. Kinakailangan pumasok sila sa dispensation of grace sa pamagitan ng bautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Basahin natin Lucas 16, verse 16. Dito po sa kalat ng Lucas, Kabanata 16, ang talata po 16. Sabi dito, ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Amen. Yan po ang pagkakaiba, maminamahal, ng dispensation of law at dispensation of grace. Sabi ng John 1:17, mga minamahal, kindly dagdag pa natin to, John 1:17. Dito po sa kalat ng 1, Kabanataya 1, talatay 17. Sabi dito, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Amen.
ibinigay kay Moses, maminamahal, ang kautusan. Pero ang ibang biyaya ay dumating sa pamagitan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang kautusan, sabi dispensation of law, ito po yung nagsimula kay Moses at natapos kay Juan Bautista. Pagkatapos, mga minamahal, na dumating ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, tayo nasa ilalim ng dispensation of grace. Yun ang dahilan, mga minamahal, nung na-encounter po nila San Pablo, ni Saint Paul, ito pong 12 alagad ni John the Baptist. Sabi, narinig nyo na ba? Narinig nyo ba ang kapuspusan ng banal na espiritu? Sabi, wala kaming nalaman at narinig na patungkol sa bautismo sa bautismo sa Espiritu Santo. Sabi ng mga alagad, maminamahal, sabi ni Apostol Pablo, sa kanino kayo na bautismohan? Sabi, sa bautismo ni Juan. Sabi, kinakailangan nyo magpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo, at sila po'y nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sapagkat sila po'y nasa ilalim pa ng tinatawag na dispensation of law. Sa biyaya, nasa ilalim sila ng mga batas ng kautusan, kaya kinakailangan pumasok sila sa dispensation of grace. Ito po ay ang pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Acts 19 verse 5 up to 6, mga minamahal, simula noon tinanggap nila ang bautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Basta balikan natin, maminamahal, uli yung Acts 19, simulan natin ng verse 4 hanggang 6. Dito po sa aklat po ng mga gawa, kabanatay 19, talatay 4 hanggang 6. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, at sinabi sa bayan na sila ay magsisampalataya sa darating sa ulian niya sa makatuwid bagay kay Jesus. Sa 5, at nang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Yesus. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila ay nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. Amen. Amen. Sa 7. Dito sa 7, at silang lahat ay may 12 lalaki. Amen. Yan Amen. po ang 12 disciples of John the Baptist. Amen. Sila po, maminamahal, mga 12 disipulo ni John the Baptist. Sila po ay nasa ilalim ng dispensation of law. Nasa paniniwa na nagbautismo sa kanila ay si Juan Bautista. Katinanong sila ni Apostol Pablo. Sabi rito, na sa kaninong pangalan kayo nagpabautismo? Sabi rito, maminamahal, kami na bautismo sa bautismo ni Juan. Ang sabi, tinanggap ba ganyo ang Espiritu Santo? Sabi ng verse 2, maminamahal, at nang kayo'y nagsampalataya, at sinabi nila sa kanya, hindi man lang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Sa verse 3, maminamahal, at sinabi niya, kung gayon sa ano kayo binautismohan? Sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo sa pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsasampalataya sa darating sa ulian niya sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila'y nagsalita ng mga wika at nagsipanghula. Yan po, maminamahal. Saan na angkop ang tinatawag na rebaptism? Kapag tayo po, una-una, maminamahal, kapag tayo hindi pa nabautismoan sa pangalan ni Jesus. Pag hindi ka pa nabautismoan sa pangalan ni Jesus, kahit 10 beses ka pang magpabautismo, kahit mga minamahal, maka 2 beses kang o 20 beses kang magpabautismo, kinakailangan ka pang uling maribaptize hanggat hindi ka nababautismoan sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Ang tamang formula ng bautismo ay pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero kung nabautismo ka na sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo, hindi mo na kinakailangan, maminamahal, ang rebaptize. Ang kailangan mo, mga minamahal, ay revival. Mag-ayuno ka. Hindi mo kinakailangan ilang beses kang ilubog sa tubig. Kahit ilubog ka ng 1 oras sa tubig, kung babalik at babalik ka sa kasalanan, hindi ka pa rin maliligtas.
Hindi mo kailangan ang rebaptize. Kapag ikaw ay nabautismo na sa pangalan ni Jesus, ang kailangan mo ay revival. Kinakailangan mo mag-ayuno. Kinakailangan mo magsisi ng lubusan. Dito po, maminamahal, na angkop ang rebaptize sapagkat hindi po sila nabautismoan sa pangalan ni Jesus. Yan po, maminamahal, ang mga paraan saan naangkop ang tinatawag na rebaptism. Ayun nga tinatawag na rebaptize. When rebaptism is appropriate. Una-una sabi ng Biblia, maminamahal, kung hindi po proper mode, hindi proper mode ang ating bautismo, hindi po by immersion. Kung hindi tayo nabautismo sa pamagitan ng paglubog, sapagkat sabi ng Biblia, ang bautismo po ay immersion po, gaya ng paglilibing. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 12, ang bautismo po ay gaya po ng burial, paglilibing. Sabi po ng Colossians 2:12 at sa Roma 6 talatang 4 hanggang 6 o 3 hanggang 6, basahin natin yung dalawang talata. Dito po sa aklat po ng Kolosas, Kabanata 3, talatay 17. At Colossians 2:12. 2:12 po. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kabanata 2, talatay 12. 2:12 ng Kolosas. Sabi dito, na nangalibing, nakalakip niya sa bautismo, na kayo naman ay muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Dito po sa aklat po ng Roma. 6:3 hanggang 6. Dito po sa aklat ng Roma, kabanatang 6, talatay 3 hanggang 6. Sa 3, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ay mga nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nakabautismuhan sa kanyang kamatayan? 4, tayo nga ay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay